Sinugod sa ospital ang nasa 30 bisita ng isang kasal sa Misamis Oriental matapos makaranas umano ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Patuloy naman ang paghahanda ng mga otoridad sa Negros Occidental para sa nalapit ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang unang balita live ng host ng GMA Regional TV Early Edition si Caitlin Revilla. Caitlin. Mayong aga, Igan, kasabay ng pagiging alerto ng mga kapulisan at militar para matiyak na maging maayos ang 2023 Barangay and SK elections ngayong Oktubre 30, inihahanda na rin ng COMELEC ang mga gagamiting election paraphernalia. Siniguro ng Negros Occidental Police na sapat ang puwersa nito sa pagbabantay ng seguridad ng probinsya para sa barangay at SK elections. May nakahanda ring personnel ang militar na ide-deploy sa iba't ibang lugar sa Negros Occidental. Inihahanda na rin ng COMELEC ang mga kakailanganing election paraphernalia. Sa tala ng NOCPPO, 11 tao ang naaresto sa paglabag sa COMELEC gun ban. Wala namang naitalang election-related violence sa probinsya. 3 barangay naman ang itinuturing na areas of concern na nasa mga bayan ng Calatrava at Moises Padilla. We are deploying 2 personnel per precinct. Okay, so then aside from those personnel manning the precincts, we have quick reaction forces. Ang kasiyahan sa isang kasalan na palitan ng kalungkutan at pangamba matapos dalhin sa ospital ang mga bisita ilang araw matapos dumalo sa resepsyon sa Purok Mahogany, Barangay Taparak sa bayan ng Alubihid, Misamis Oriental. Nakaranas umano ng pananakit ng tiyan, pagdurumi at pagsusuka ang abot sa 30 tao ang isinugod sa ospital. Nasawi ang 53 anyos na si Benjamin Pateño. Labay siya dito sa kuan kay naglingkod-lingkod pamukod balay sa akong ugangan. Uli sa dire. Agpas siya balik sir. Kaya si papa kuno niya wala na. Butong gidagan na lang din ko apot dire. Pagtanaw ninyo? Wala na gid siya. Ayon sa pamilya ng ikinasal, hindi ang kanilang handa ang naging dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga dumalo sa kasal. Malinis at tama ang pagkakaluto ng mga handang pagkain at sila rin mismo ay kumain din ito. Dili sa ko makatuwa na sir nga dinhigi ka ng pagkaon sir nga nakadaot sa ilang ginhawaan kay Sabado pa among kaon unya Lunes na sila nagdiferensya. Unya ang uban unsa nang adlaw karon ay pasad ng uban. Agad ding sinuri ng Alubihid Rural Health Office ang mga isinugod sa RHO. Hinihintay na lang nito ang resulta ng mga pagsusuri, kabilang na ang water sampling test sa iniinom na tubig ng mga isinugod sa ospital. Naay mga patients nga gipang test namo, especially sa kuan katong wala pa ni ka antibiotic kay mas nice mang daw ingon ng DOH nga mag-test sa katong mga wala pa naka antibiotic nga mga tao. So waiting pa mi sa mga results. Napadpad sa coastal barangay ng Santa Maria, ibaba sa bayan ng General Luna, Quezon ang isang dolphin. Namataan itong palangoy-langoy sa mababaw na parte ng dagat malapit sa Bakawan. Sa pagsusuri ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO General Luna, isang lalaking rhesus dolphin ang napadpad sa lugar. Nakitaan ito ng sugat sa nguso na posibleng dahil sa pagsadsad nito sa dalampasigan habang naghahanap ng pagkain. Sinundan po yung sumunod sa pagkain. Mali po pa ng ibon, yun po yung kanya sinusundan. Tinatayang nasa 2 metro o 6 na talampakan ang haba ng dolphin. Pinagtulungan namang dalhin ng mga residente sa mas malalim na bahagi ng dagat ang dolphin bago pa ito maabutan ng low tide. Masigla na daw itong lumangoy palayo. Igan, inaabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na kapag nakakita ng mga dolphin sa mababaw na parte ng dagat ay agad itong ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Paalala rin nila na paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act of 2001 ang panghuhuli at pag-aari sa mga ito. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube
Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.